Morning po. Breakfast po tayo. Magta-try po ako ng burger na wala pong cheese and wala rin pong buns. So, naked po siya. Patty lang po. Tapos meron pong pipino rito. Tapos sliced tomato. Try na rin po natin to. I think na-try ko na to several times eh. Yung QP. Sesame soy sauce. So, dressing po ito para sa salad. So, gagamitin ko po siya rin sa vegetable. Tapos sasabayan ko na rin po ng isang cup ng Sunmade na sugar-free. Ito naman po yung coffee ko on a daily basis. So tingnan po natin kung ano pong gagawin natin sa blood sugar ko. Nakapag-baseline na po ako, 95 po yung blood sugar ko po. Of course, through CGM. Balik po ako after 2 hours and we'll see kung ano po yung magiging blood sugar spike po na itong breakfast ko. Conclusion na po tayo dun po sa binreakfast ko today, no? Yun po yung burger without buns. So, ang baseline blood sugar ko po before I started eating was at 95. And then after eating, umakyat po siya. Nag 139 po siya on the first hour. So, medyo significant po yan. From 95 to 139, no? Well, may kasama po siya kasing coffee. Yung coffee po na iniinom ko is yung Sunmade sugar-free. Tapos of course yung kamatis, meron din pong konting carbohydrates yun. Other than that, wala na pong ibang kasama yung kinain ko that could trigger a blood sugar spike. No? Though yung 139, okay naman po siya kung wala na po kayong ibang kakainan, no? And I think heavy na naman po yung breakfast na yun na kinain ko. Pwede pa pong mag-improve yun syempre. Kung magba-black coffee lang po kayo tapos haluan niyo po ng konting sweetener, I think that will do, no? That would help. Or as in totally black coffee lang po talaga, no? Para yung tomato na lang po ang magte-trigger ng blood sugar spike. Tapos, on the second hour, bumaba na po siya pero sobrang konti lang po nung binaba niya, 135. Medyo prolonged po yung spike ng blood sugar. No? But most likely, on the next 30 minutes to an hour, on the third hour, babalik na po siya rin sa 100 or probably less than 100 pa po yung blood sugar baseline ko po. Well, that's based on experience kasi ang tagal ko na po nag-review ng mga pagkain and at the same time, ito pong CGM na ginagamit ko is almost 1 month na po. So, halos kabisado ko na po yung galaw ng blood sugar ko every time na may food intake po ako. Yeah, I'll see you guys in the next vlog. Bye-bye.